So magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating kwentuhan session. Kasama natin si Sir Gian. Kasama din natin Sir Eric. Sir, mukhang medyo matagal-tagal nang di na nakasama rin sa kwentuhan session. Oo, parang dalawang sessions. Dalawang sessions. Oo, kasi nireview natin yung mga sessions natin last time eh. Pero, ikaw ba, kumusta ka ba ngayon, Sir Gian? Okay naman, sir. Okay Good naman. day, bad day, okay dapat. Good vibes. Good vibes. Pero ayun nga, bago tayo magpatuloy, Sir Gian, Yes, sir. gusto natin, medyo may malungkot na balita na gusto nating makiramay dun sa pamilya ni Chairman. Papa. Kay Tita o kay Ma'am Arlene Balaria sa pagpanaw po ni Sir Ferdy or Tito Ferdy Balaria kahapon. Nagluluksa ang buong pamilya. So nakikiramay po tayo dun Kikiramay sa po ang buong iPro family. Yes po. Opo, sa mga kamay-ari po natin na malapit dun sa Bungabon, dun sa Yes. area, baka pag may time po kayo, pwede po kayong bumisita po. Visit. Ayun. So pinapabot pong muli ang pakikiramay ng buong iPro community, ng buong iPro cooperative sa ating mahal na chairman. Mahal na chairman, yes. All right. Sa buong So, family. yes, tama. So, ayun, sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan session, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, si Sir G. Sir Eric Sal. Sir. So tayo. Si Sir Danilo. Hi, Sir Danilo Lee from Japan. Magandang buhay. O, Sir EJ. Sir EJ. Nanonood. Nanonood pala Sir EJ, sir. Rekopyahan yun. O yan, si Ma'am JD. JD Si na. Sir Erwin. Uy, Ayan. time viewers ngayon. Marami tayong viewers ngayon Si Sir Gamaliel. From Tarlac. Tama ba? Si Sir Gamaliel. Si Ma'am Mean. Si Sir Eduardo. Si Sir Eduardo, hindi talaga papahuli from... Ano yan, sir? Affable, affable, paano ba? Affable, basta si Sir Eduardo yan. Hi, Sir Eduardo. Sir. Si Rain. Rain. Kapatid ni Ma'am Rose. Si Ma'am Rose. Ayan. So ano ba yan? Ganyan yan. Ayan. Yan ang sabi niya. Okay. Tapos si Ma'am Mean, magandang buhay po. Ayan. Si Ma'am Charlene, magandang buhay. Hey, Ma'am Charlene, magandang buhay sa'yo. Paki-like and share na rin po. Oo nga. Tama. Para bago tayo mag-start. Si Ma'am Cha, may napapansin ako sa kanya, pumapayat. Katulad ko. Paano mo nasabi yan, sir? Ayun. Para siyang pumapayat eh. Basta kung ano man yung ginagawa mo, Ma'am Cha, effective yan. Ituloy mo yan. Nice. Napakagandang compliment. Okay. So guys, kita-kits. Tapos na. ano ba pag-uusapan natin ngayon, Sir Gian? Ayan, sir, since medyo naka-align to sa mga past na mga kwentuhan sessions natin past weeks. So, since nalalapit na rin yung ating General Assembly. Kailan na nga yung General Assembly natin? Sir, July 27. Yun! Sa lapit Sabado na po Sabado. yan. Anong oras yun, sir? Next week, 2 p.m. 2 p.m. Philippine time? Philippine time. Oo. Bakit? Bakit natin tinatanong? Kasi may mga kamay-ari po tayong OFWs. So, syempre, iba't iba yung time difference. Tama. No? Meron tayong kamay-ari from Europe, sa Italy. At ang 2 p.m. dito sa atin, 7 a.m. sa kanila. So, yun. Hopefully, maka-join sila, sir, no? Tama. Kaya nga, mukhang magjo-join naman. Yes. Meron din tayo sa Hong Kong. Alam mo ba, ang alas 2 dito ng hapon, alas 2 din doon. Live tayo. Nabigla. Prank. Pati nga sa Taiwan, alas 2 din ata doon. Anyway, ayan. Kala ko na iba sila ng time frame. Nag-isip pa ako, So yan, yun naman ang, ayan si Ma'am RV. Magandang buhay sa'yo, Ma'am RV. Magandang buhay. So, ayan naman yung difference kapag si Sir Eric yun nandito. Kaya ka. Tatawa lang tayo natatawa. Kita-kits po. Tinapos na agad. Joke lang. Are we learning, guys?
Dami natutunan, puro tawa. Alright. Sige, so yun nga, since tayo ay mag-General Assembly na, pag-uusapan naman natin ngayon, yung nasa likod natin. Ano ba yung nasa likod natin? Mga responsibilidad, no, ng mga kamay-ari o ng bawat miyembro sa isang kooperatiba. Yes, Hindi lang dito sa iProCoop, no, kundi ito po ay general. Tama, sir, no? Yes, sir. Okay. Lahat na siya. So, lahat ng cooperative, kumbaga. Kumbaga, sa parang ito sa akin, personally, meron akong actually, na-adapt ko lang naman siya. Meron akong dalawang rules personally. Number 1, be responsible. Okay. Number 2, don't forget rule number 1. Wow! Oo, tama, Ayun, tama. lang naman. Responsible. Kaya parang, Be responsible and do not forget rule number one. Yes. Okay, nice. So, yun na. Tapos na. Yun na yun. Tinapos na. May question si Sir Eduardo. Meron po bang live during GA so I can watch? Kung kayo po ay member naman po ata si Sir Eduardo, Kasi kung member po kayo ng ating kooperatiba, meron po tayong private group sa Facebook. Private means yung mga members lang ng kooperatiba, yung member din ng Facebook group na yon. Tama. So doon po magkakaroon po tayo ng live. Yes. Kasi hybrid yung setup po natin Tama, So, sir. Okay, since ang operation natin ay nationwide, may mga members tayo sa iba't ibang lugar, kaya ginawa natin siyang hybrid, may online tayo. Tama? Tama. Ayun. Sige, so number 1 ba, sir? Ano yung base sa list na meron tayo? Ano yung number 1 na dapat responsibility ng isang kamay-ari? Okay. So bago pa tayo lumalim, ay ganun sa mga pag-uusapan natin. So ito po yung number 1 sa responsibilities ng members ay syempre yung active participation. Diba sir, lalo na yan, sa nalalapit na General Assembly natin, kailangan natin maging active, mag-active lahat ng mga members ng cooperative or hindi man sa iPro, so kung saan mang cooperative na nabibilang sila. So parang very necessary na maging active tayo doon sa mga nangyayari, sa mga activities, di ba sir, sa mga decision making, kasi ang cooperative sa atin naman talaga to sir, lahat ng members di ba? So sa lahat ng mga decision makers or may mga issue man, so kailangan nakiki-participate talaga tayo para yung merong mga ideas na pwedeng ma-share ng bawat member, may ma-share din doon sir. And mapagbigyan kung maganda yung nila ideas, diba sir? So yun ang magandang execute natin. So, kaya very important na active participation ng bawat members. Yes. Kung papansin natin doon, dalawa yung sinabi, active participation. Hindi lang siya basta participation. Hindi lang participate. May kasamang active. Yes. So anong difference nung nakikipag-participate lang doon sa actively participating? Siyempre, mabibo to, di ba? Pabibo. Bibong-bibo yan. Pag sinabi actively participating, bibo yan. Di ba? Bibong Navarro. Bibonggo? Bibonggo. Bibong Hilario? Jong yung sir, Jong. Ay, Jong. Bibong Revilla? Dami. Okay na, tuloy. Okay. Siyempre, hindi lang naman General Assembly ang activity ng cooperative. Maraming mga itong kwentuhan session. Yes, sir. Activity ito. Sir, diba? Pwede silang mag-join dito sa atin. Activity po ito ng kooperatiba. Tignan nyo, nakakatuwa kasi may 7 member na nanonood. Ngayon. Minus mo tayong 2 kasi pati tayong 2 nanonood din dito. So 5 na lang. Tapos naging 6 na lang. Nalungkot. So ituloy na lang po natin to next week kasi 6 na lang nanonood. Yan. Pinapanood yung replay niyan. Kaya magugulat tayo, parang ilang beses na play diba? Sa insights ng sa report, sa data, maraming nanonood after kasi napaka-busy din naman ng mga kamay-ari natin. Busy sa pagkain ba, sir? Oo, ngayon kasi pananghalian. So bukod dun sa kwentuhan session, kumbaga ini-encourage namin kayo makipag-participate, ganon. Yung iba dyan ay especially sa mga important issues na. Yes. Yung nabanggit mo kanina na kung may kinakailangan pagbotohan, may kinalaman na sa kumbaga mga big decisions na,
kailangan ng participation talaga ng assembly, ng General Assembly para pagbotohan yung mga dapat na pagbotohan. Yes, sir. Diba? So, yun. Next na ating responsibility? Next sa nating list ay syempre financial contribution. Yan, sir. Kumbaga, yung mga members required tayong mag-contribute financially through, for example, sa membership fees, pagbili ng mga capital shares. Tama. And syempre sa mga ibang products and services ng ating cooperative. Kasi doon lang naman din, sir, di ba? Tama. Umiikot yung operation ng cooperative. Tama. Para magkaroon siya ng tuloy-tuloy na buhay or sustainable na growth. Tama. So, yun. Kasi paano nga naman, no? May kooperatiba tayo, actively participating lahat ng mga members, pero wala namang kapital. Diba? Yes, may kwentuhan session. Yes, may mga products tayo na pero wala naman tayong kapital. So, hindi siya masusustain. Kasi ang business, kailangan talaga ng financial, majority ng mga businesses, kailangan talaga ng pera, pang kapital, para mag-move yung operation. Yes, tama. Okay. Hindi lang, sir, sa cooperative, kahit anong klaseng business. Yes. Oo. So, yung parang sabi natin, lifeblood. Yes. Kaya nakakatuwa, no? Hindi ko nababanggitin, no? Yung mga members natin na talagang regular na nagsisave, kumbaga yung nagbi-build ng capital nila, kumbaga sa capital build-up, no? Sa shares nila, ay tuloy-tuloy, no? Consistent. Oo. Monthly, talaga meron tayong mga members na ganyan. Hindi ko na po... Kung malaman kung sino siya, mag-join po kayo. Tanungin nyo, bakit niya nagagawa yun, no? Speaking, eto na, nag-message na. Si Sir Gilbert. Santos, hi Sir Gilbert. Magandang buhay sa'yo. Dalaw ka dito. Miss ka na ng buong team. Tama. And alam mo, ang nakakatuwa, no, sa kooperatiba natin, meron tayong mga tinatawag na joint venture projects or programs. No? May mga projects, may mga negosyo, potential businesses yung ating mga kamay-ari na nangangailangan ng capitalization. Pwede po tayong mag-invest via cooperative natin, then ini-invest natin sa kanila para matulungan natin na maging sustainable yung mga businesses nila. So, ganun natin bina-value yung mga members natin na may mga businesses. Tama. So very important pa rin, sir, talaga active participation. Yes. Sa mga ganong case, diba? Tama. Magkatulong-tulong sa business, diba? Yes. Hindi lang yung mismo cooperative natin, which is within the community natin. Yes, diba? Tama. Napapalakas natin yung community natin, yung sarili nating economy. Tama. Kasi may sarili tayong, kumbaga, sabihin mo na lang na yung iPro Co-op ay parang isang bansa. No? iPro Co-op, tapos meron tayong sariling economy. So, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. So, ayun, dahil sa dami kong sinabi, nakalimutan ko na yung sasabihin ko. So, kaya napaka-importante yung number one, yung actively participation, kasi kapag hindi ka nagpa-participate, paano mo malalaman yung mga programs na ito? Paano mo malalaman na may joint venture project pala? Kung actively tayo nagpa-participate, updated tayo palagi. Tama? Correct. Mas updated pa sila nung naghiwalay si... Sinong pangalan ng yung naghiwalay? Si Maris ba yun? Si Rico... Rico Blanco, sir. Oo, alam mo din, no? Si Rico Blanco at si Maris. So, yun, mas updated pa sila. Pero po naging safe yung kantang You'll Be Safe Here. Ganun pa yung mga napapasa. Okay. So, next. Bago tayo lumalim. Number 3, adherence to rules and policies. Nga. Diba, sir? Parang very important din na ma-attach tayo doon sa mga rules and policies ng natin, ng cooperative. Siyempre, sir, diba, andyan yung natin, yung bylaws. Available naman dyan anytime. So, kung mayroong mga members, regular members natin na gustong mabasa kung ano na sa bylaws natin, pwede naman natin silang bigyan para nang sa ganun ma-review nila or kung ano yung mga dapat na sundin doon. Tama. So, very important naman yun, sir. Tama. Kahit hindi sa kooperatiba kahit sa ang setup naman. Yes. Parang kunwari ang government, meron tayong rules and policies. Di ba? Sa entire government. So pag hindi natin siya sinunod, alam mo na yung pwedeng mangyari. Ang purpose ng mga rules and regulations, ang purpose ng bylaws, policies, etc. ay para ma-maintain yung order and i-ensure yung
yung operation natin ay nagra-run smoothly. Ganun. Kasi kaya siya inayos dyan ng board, inayos yan ng, kumbaga na itatag yan ng General Assembly. Ang purpose is maging sustainable yung operation ng ating kooperatiba. Tama. At the end of the day, ang gusto natin, ang gusto ng mga kamay-ari o lahat tayo, ang gusto natin magkaroon ng maayos na return yung mga kapital na sinakripisyo natin. Kumbaga, sir, ano yun long term, diba? Long term. Long term and sustainable growth talaga. Kasi pwede naman sir, walang rules and policies no? Pwede Kung naman. ang mindset lang is short term lang. Kumbaga parang madali ang return or kita. Pero kung merong rules na sinusunod, at least kahit, syempre, di naman natin alam sir, di ba? Currently, kung sa management natin, so pwede hindi na tayo magmamanage ito in the future. Yes, tama. So, kung merong rules and policies na sinusunod, so even na ibang tao na yung nakaupo sa mga current na position na ngayon meron sir, di ba? So, tuloy-tuloy pa din. Yes, may susundan sila. Mga may guide. Yes. Ano? So, yun yung purpose nun. Para siyang guide. Para hindi ka na manghuhula saan ka pupunta. Mami-minimize natin yung, parang, mami-minimize natin yung parang impact ng pag nagkamali ka ng desisyon. Ganun. So, speaking yan, si Sir J. Darang, speaking of, sabi mo, baka susunod na magmamanage. No? Sir J. Darang, ayan, nanonood sa atin. Sir J, nasa South Korea ata si Sir J. Nice. South ba, Sir J, or North? Hindi ko, South siguro. Hi, Sir J. Busy yan, kaka-treadmill. Nakikita ko rin Minsan naglalaro ng bilyar yan Oo, bilyar, mahusay yan. Tumumbok. Tumumbok Sir J. Oo. Sir J, kahit hindi na nagtitisa yan Tuloy-tuloy na. Hi, Sir J. Ganyan kahusay, Sir J. Hi, Sir J. Hinahamon ka ni Sir Alex. Okay, see you soon, Sir J. See you soon, sir. Okay, next. Next, number 4 ay support and promotion. Yeah. Yun, sir, diba, napanggitin natin kanina, meron tayong mga products and services. So, isa sa mga parang responsibilities din ng isang member ay, syempre, masuportahan yung mga ino-offer din natin ng mga products and services. Tama. Isa sa mga pwedeng ways to support services is, ito pong live session natin, pwede nyong i-share. Tama. Diba? Exactly, sir. Diba? Alam niyo po ba na tinitignan po namin yung profile po ninyo, yung page po ninyo, ng mga members binivisit lang namin out of curiosity. Chine-check po namin kung may na-share po ba kayo. Alam mo ang good news? Anong good news, sir? Meron naman. Meron naman. Alam mo yung bad news? Anong bad news, sir? Wag na, hayaan mo na. So, next kwentuhan session. Ano po kayo? Humabol kayo. Binivisit po namin yon, check po natin kasi may patronage refund yun. Sir, panindig kami. Hindi, biro lang So kayo mag-share kayo dahil sa patronage refund. Patronage refund na pwede in the future. Pag nag-share, meron kayong 1 star. 1 star. Okay. Yan, i-share nyo po. Tapos yung mga social media contents po natin. Meron po tayo YouTube channel, may mga contents po tayo doon na we believe na valuable naman. Baka pwede nyo rin po siyang i-share. No? So, ayun. Alright, next. So, speaking ng mga valuable content na nabanggit mo. So, number 5 natin is yung merong education and training. Yes. Very important din siya, di ba, sir? Diyan naman tayo, kumbaga parang isa sa binusog ni chairman, di ba? Diyan naman hindi nagpapabaya si chairman sa atin ang education at saka training. Diyan tayo na binubugbog. Diyan tayo binubugbog. Kaya, sir, very important talaga, sir. Parang relate to sa mga, yung number 1 natin na responsibilities. Yes, yung actively. Tama. Para, kasi, di ba, sir, parang ang mindset ng iba ay kapag natapos na sa schooling, nakagraduate na, parang tapos na sa pag-aaral, hindi na mag-study ng ibang skills or anuman. Pero hindi pala ganun talaga, sir. Continuous talagang education. Tuloy-tuloy pa din. Lalo na kung talagang gustong mapalago yung skills ng isang tao. Tama. Yun ang isa sa mga din natin sa cooperative or sa ibang anuman, businessman yan. At saka nakakatuwa, Sir Gian, holistic yung approach natin. Tama. Dito. Holistic. Talagang
everything na talagang pwedeng makatulong sa atin holistically, talagang sinishare natin. No? So, insurance, sinishare natin yung value ng ano pa, even yung paano mag-operate ang cooperative, sinishare din natin kung paano siya, paano natin siya, ano ba ginagawa natin, sinishare natin sa kanila para hindi sila bulag. Yes. Hindi bulag yung mga members natin. Correct. Ganon. Kumbaga, kung i-take man nila yung risk ng pagpasok sa kooperatiba, at least alam nila ano yung pinapasok nila. So, educated sila doon. Yes. So, yun. Even yung mga opportunities na meron tayo, sinishare talaga natin eh. Ang ano lang talaga is, nakakarating ba yung education, yung ginagawa nating initiative sa ating mga kamay-ari, nakakarating po ba sa inyo? Kasi kung hindi po nakakarating, baka kasi wala po tayong participation. Number one, sir. For example, ito po mga live sessions po natin na ito. Kapag first time mo siya, parang hindi pa naman siya hindi ka nag-like sa ating page. Hindi ka naman mano-notify eh. Tama. Pero yung simply liking our page, ano na yon, nag-participate ka na doon. Kasi every time na may post tayo, mano-notify ka. Ma-update ka. So, ganun kasimple. Pwede na tayo mag-participate. Kaya ilalike ko na mamaya yung check ko nga, sir. Magandang buhay mga sir. Ayan, hi Sir Jay Darang. Nakakamiss din tong si Sir Jay eh. Oo nga. Oh, si Sir Bernie. Hi, Sir Bernie. Salamat po sa laging pag-update sa amin, ka-co-op. Wow, thank you. Thank you din, sir. Oo. Si Sir Bernie, malayo yan, pero actively participating din yan. Sa mga active din to sa atin, di ba? Kahit wala siya dito sa location natong office natin. Yes. Pero active tong si Sir Bernie. Nakakatuwa. Ayan. So, magandang buhay sa'yo, Sir Bernie. Sana dumami pa tulad Sir Bernie. Kita-kits po tayo sa sa July 27, no, Sir Bernie. Saka yun, sir, di ba, parang may promotion din sa mga, as a members. Siyempre, pag nakitang maganda yung service or yung operation ng cooperative, so parang members na rin mismo ang nagpo-promote. Tama. So, ayan. Ano ba yung susunod natin, sir? Ayun, after ng ating education and training, meron tayong fiduciary responsibility. Okay. So, ano ba ang ibig sabihin ng fiduciary responsibility? Fiduciary responsibility ay, ito, basahin ko na lang. Fiduciary means ay trust. Yes. Diba? Parang honest. Trust, tiwala. Kumbaga, sabihin na natin na as member ng kooperatiba, tayo ay ambassador. Tama. Ng ating kooperatiba. So, kapag tayo, kumbaga, dala-dala natin sa dibdib natin yung salitang o yung name natin, iPro-Co-op. So, yon. So, kaya nag-act tayo sa best interest ng kooperatiba. Yes. So, parang, kunwari, may gagawin tayo, iniisip natin, makaka-apekto ba to sa kooperatiba? Kung makaka-apekto, anong epekto? Tama. Maganda o pangit? Yes. Ganon. Kasi titignan ka na hindi as a person, kundi as a cooperative. So parang magre-reflect sa'yo yung pagtingin ng mga tao sa kooperatiba ay sa'yo, parang magre-reflect na sa'yo. Parang kapag okay ka na tao, okay yung cooperative nito. Yes. So bit-bit ka na kaya pagiging honest, pagiging yung may sense of integrity, no? Tapos avoiding conflict of interest, somehow, yon nagpo-portray ng, okay, itong kooperatiba na ito ay okay ito. Ganon siya. Kumbaga, actually sir, itong di ba, yung sa number 6 na ito, ito yung number 1 natin na core values, di ba? Oo, integrity. Yung letter I natin. Letter I. So, yun. Very important din talaga. Okay. Next. Sa mga decision, for example, sa mga decision makings natin, major decision makings ng kooperatiba, yung ba ay sa ikabubuti ng kooperatiba o kabubuti lang ng isang miyembro, isang tao. So, ganun tayo. So, yun ang isang mga titingnan natin factors to consider. Okay. Have good reputation. Tama, Sir Edward. Tama. Okay, number 7? Number 7 ay feedback and communication. Ayan. Ako, sir, importante to. Very important to. Actually, sir, ito, personally sa akin, gusto ko rin ganito. Yes. Na parang nabibigyan ka ng feedback. Tama. Siyempre, sir, hindi naman lahat
kahit na tayo actively Hindi tayo perfect. Yes, di ba? Meron tayong hindi nakikita talaga na nakikita nila. Yes. So, hindi perfect ang kooperatiba natin. Yes. Yun naman ang Pogi lang si Sir Gian. Pero hindi perfect yung ating kooperatiba. Marami pa ring mga kulang. Kung kulang lang pag-uusapan, napakarami pa. Yes. Diba? Pero nakakatuwa yung mga members natin na open sila na nagsasuggest ng mga ideas, opinions, suggestions, improvement. Kaya nakakatuwa 'yon. Kaya masaya kami na na makatanggap ng mga ganoon kasi alam po namin na kulang pa po kami eh. Yes. Lalo sa mga sir, sa committee. Sa committee, kulang pa po talaga tayo. Kailangan natin ng para maging sustainable ang ating growth. Yes, oo. Kaya talagang hinahati-hati po muna namin yung mga katawan namin sa iba't ibang mga responsibilities para to sustain yung ating kooperatiba. Pero lagi naman namin sinasabi na kulang pa talaga, no? Pero actually, dami pa, sir. Diba? Madami pa. Pero salamat pa rin dun sa tiwala nila, no? Kahit na kulang pa tayo, naniniwala pa rin sila. Naniniwala sila dun sa vision. Sa mga pagmumukha natin. Yun naman ang importante, sir. Yung pagmumukha. Hindi, sir, yung vision. Sa vision. Vision. Sa vision. Sa pagmumukha eh. Yung bagay na makukuha nila sa natin. Sa itinatag na ito. Community. Yeah. Sa sa General Assembly, bago mag-General Assembly, magsasend po kami sa inyo ng mga reports sa lahat ng mga members. Para sa General Assembly mismo, kwentuhan na lang. Kumbaga, kung may kinakailangan pag-usapan na mahalagang detalye, pag-usapan na natin. Hindi na more on reporting ang mangyayari. Yes. Kaya, abangan po ninyo this week or by next week, early next week, magsasend na po kami sa inyo ng mga reports. Panonoorin nyo na po sila para makita nyo na po yung mga report. Makikita nyo po lahat doon. And we highly encourage you or kung pwede nga i-require ang lahat na panoorin po lahat yun. Tama. Yung mga reports na yon. Dahil pagdating po ng General Assembly natin, hindi na natin siya i-report ulit. Yes. Pag-uusapan na po natin yung mga details. Kung ano yung mga dapat pag-usapan na sa General Assembly. Yun na yun. Para ma-minimize po natin yung oras. At maging efficient po tayo doon sa oras na binigay sa atin. Kasi alam naman natin, sir, di ba? Parang lahat naman tayo important yung time eh. Yes. So, may mga dapat din silang gawin doon. Yes. Mga oras na yun. So, at least malilesen natin yun. Sa ganun, kahit namamalan siya, di ba? Parang di ba? Habang namamalan siya, yan, okay ako dyan. Di ba? Kasi doon sa namamalan siya, nanonood lang sa report. Di ba? So, mainam na mapanood nyo po yung mga reports. Okay? Ayun, nag-comment ulit si Sir Eduardo. So, important in number 7 and have good communication. Tama, sir. Wala tayo dyan. Good communication din talaga. Yes. Kasi di ba, sir, parang kahit sa simpleng lang din very important talaga ang communication, di ba? Para isa rin kasi yung parang i-express mo kung ano yung gustong sabihin para at least kahit papaano mabibigyan ng solution kung ano man yung dapat bigyan ng solution. Yes, tama. So communication, para malaman natin ano yung situation. Tama. Nalaman natin ano yung situation, mag-adjust tayo. Magkaroon tayo ng mga adjustment, mga suggestion, opinions. Kaya napakaganda po na ayan, kahit nga dito sa mga comment po ninyo, pwede po kayong mag-share po dyan. Okay, so next. Next, number 8 ay collaboration and cooperation. Yan. So parang din, sir, no? Active participation din to, no? Nagkakaroon ng collaboration and cooperation. Dito, yung members, yung mga members natin, may mga businesses, di ba? Kung gusto po ninyo, may mga negosyo po ang mga members natin na baka kailangan nyo ng serbisyo nila. Doon, pwede po natin kayong i-connect doon para magkaroon ng collaboration. Kung may business ka na, for example, yung member natin na Luz Bimindas, catering. May mga tayo doon na, syempre may mga serbisyo sila na wala pa. So meron tayong sa co-op na, o yung mga ka-member natin na may products, serbisyo, may sariling serbisyo, inaano nila doon. Kino-collab natin sila doon. So parang, ayun, nagiging
kompleto, Ricardo. So yung isang serbisyo, yung services nila Luz Vimindas Catering Services. Ayan. Para ma-fulfill, di ba sir, yung mga kulang doon sa Yes. So ganon yung ginagawa natin, Number 9. Number 9, responsibility for management and oversight. Ayan. So parang currently sir, tayo naka-oversight dito sa day-to-day na operation ng cooperative natin. Kaya parang very important din talaga merong tinatawag na management staff, board of directors, mga committees, mga ganyan. Para nang sa ganun, in every details na nangyari sa day-to-day operation ng cooperative natin or for specifically, ay namomonitor natin siya. Diba? Para merong nagsusustain ng mga dapat baguhin or maging effective na operation ng isang cooperative. At ang mga members natin ay open na open para maging part ng management, maging part ng committees, maging part ng board. Tama, sir. Exactly. Open na open po. Pumunta po kayo dito, mag-ano po kayo ng intent po ninyo. Kailangan po namin ang inyong serbisyo. Correct. Alright, lastly, ay compliance with legal and ethical standards. Of course naman. Yes. Parang na sir to, no? Self-explanatory. Actually. Kumbaga, naman ito, doing the right thing. So, doing the right thing legally, kumbaga, pagsunod natin dun sa mga regulations ng gobyerno. Yes. Regulations sa pinatutupad ng kooperatiba. Mga ethical standards. Mga ethical standards, Parang yung golden rule. Yung golden rule? Huwag mong gawin sa iba. Yung golden rule, no? Huwag mong gawin sa iba yung ayaw gawin sa iyo. Yung ayaw mong gawin sa iyo ng iba. Ayun, mas mahirap sa English. Oo nga, nakakabulol sa English. Nakakabulol sa English Do alam ko yun. Ayaw patalo. Mahirap lang i-pronounce. Wrong spell kasi. So, ayun po, yan lang po yung ilan sa mga list na mga responsibilities ng bawat kamay-ari ng isang kooperatiba. Tama. Are we learning? Isang bagsak? Sir, mukhang daming comment dito niya, no? Ito, sir, kagaya ng Sir Eduardo, napaka-active niya. Ang tawag sa kanya, actively participating times 2. Times 2. Times 2. Sir, marami kang stars. Dahil sa'yo, Sir Eduardo. Working together in the success of the co-op. Yes. Dahil sa'yo, bigyan ka namin maraming palakpak. Yay! Thank you, Sir Eduardo. See you, sir, soon. Sa participation. Yes, follow the rules and regulations of the government co-op. Don't judge the cover of the book. Tama. Doon naman talaga, sir, di ba? Parang sa mga... Hindi mo kasi talaga pwedeng i-judge kahit sino, sir, di ba? Dahil kapag nag-judge ka, i-judge ka din based doon sa paano mo ginudge yung tao according sa Bible. Tama. So, para di ka ma-judge, huwag ka na lang mag-judge. Tama. Tsaka mahirap yun kasi pag mag-judge ka, kailangan mo muna magtapos ng 4-year course. Tapos maglolo ka pa di ba? Tama ba yun? Pag mag-judge. Ewan ko, kay Ma'am RV, paano ba yun? Paano mag-judge? Pag naging judge ka, magiging lawyer ka muna. Tama? Bago ka maging lawyer, kailangan mo munang Oo. Mahabang proseso yan. Mag-ano ka muna? Na nursery. Mahaba talaga. Mahaba ka, sir. Kaya wag na nating Huwag na mag-judge. Wag na mag-judge. Mas madali yun. So, ayun na naman yung natin. Yan po yung ating naging kwentuhan session ngayon. Tawanan session. Kaya, again, nire-remind po natin ang ating General Assembly, ating second General Assembly. Yes. Annual General Assembly on July 27, 2 p.m. Philippine time. Philippine time. Live po tayo sa ating private group. Kaya sa lahat ng mga kamay-ari po natin na hindi pa po part
no, hindi pa member ng private group natin, mag-ano na po kayo. I-search nyo po yung iPro Savings and Credit Cooperative na group at mag-ano na po kayo doon. Mag-apply. Mag-join na po kayo. Para ma-review po namin at makapasok po kayo para sa live session natin, makasama po namin kayo. Yes, correct. Naasahan po natin ng inyong active participation sa ating gaganapin na General Assembly. Tama. Para makikita rin nila, sir, diba? Yung mga futures na pa pwede pa nating maggawin o may tulong sa mga gagawin natin in the future na developments. Tama. Kasi mahaba-haba pa po ito. Opo, mahaba-haba pa. At hindi po namin siya kakakayanin ng kami-kami lang. So, kailangan po namin kayo. Tama. Kung yung ibang co-op, hindi po kayo ni-encourage na maging part, kami po kailangan po namin kayo. So, ayun. I think we're done na. Yes, sir. Sir Gian? Sabi ni Sir Eduardo dito, thank you too for all. Yun. Thank you din, sir. Thank you po. I see you guys again. Alright. See you. So, okay. Ano yung kasabihan natin? Ayan. And na po ating hopefully na marami sila, sir, nakuha sa atin kahit na medyo may tawanan. Sa mga hindi pa member, mag-message po kayo sa FB page ng iPro Cooperative para ma-assist po namin kayo sa process ng membership kung paano. Yan. So, see you po sa next na kwentuhan session natin na Wednesday. So, yun lamang po. Palagi lang po natin tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtatawanan. Ay, napagtutulungan. Ng buhay.